Sapagkat sabi sa Biblia, love conquers all. Napagtatagumpayan ng pag-ibig ang lahat ng bagay. 45 ka na, wala pang umiibig, don't give up. Remember this, God loves you. Amen ba? Maging presidente ka man, maging senador ka man, maging congressman ka man, maging bilyonaryo ka man, maging pinakadakila ka sa mundong ito, kung wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Wala kang kabuluhan. Huwag yung tatanong, Brother Mike, bakit ako umiibig? Walang umiibig sa akin. Hindi mo problema yun. Problema ng ibang tao yun. Basta taglayin mo ang pag-ibig na yan. Bakit? Gagantihan ka ng Diyos sa takdang panahon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Praise God. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shalom. Koramahang kura masida dahura makanda. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Manal na Diyos at dakilang Ama, Diyos noon, ngayon at magpakailanman na hindi nagbabago. Muli kami nagkakatipon ngayon sa dakong ito upang ikay patuloy naming sambahin at purihin sa Espiritu at katotohanan. Loobin mo nawa na kami patuloy na samahan at patuloy niyo pong iyon at pagpalang kamay at abutin ang lahat ng aming mga pangailangan. Ang may makaramdaman ay lubusang pagalingin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain niyo po ang mabuting balitang ating ihatid upang ito'y sa aming lahat ay tumimo at magbigay buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ng Panginoon.
Purihin ang Panginoon. Let's take a reading from the Gospel according to Luke, chapter 10, verses 25 to 37. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. "Teacher," he asked, "what must I do to inherit eternal life?" "What is written in the law?" Jesus replied. "How do you read it?" He answered, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself." "You have answered correctly," Jesus replied. "Do this and you will live." But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?" In reply, Jesus said, "A man was going down from Jerusalem to Jericho when he fell into the hands of robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by the other side. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, took him to an inn, and took care of him. The next day he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. "Look after him," he said, "and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have." Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? The expert in the law replied, "The one who had mercy on him." Jesus told him, "Go and do likewise." Purihin ang Panginoon. May eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. "Guro," aniya, "ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon?" Tumugon siya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." "Tama ang sagot mo," wika ni Jesus. "Gawin mo iyan at mabubuhay ka." Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, "Sino naman ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Sakay sinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik." Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa
sa taong hinarang ng mga tulisan. Tanong ni Jesus, ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayok at gayon din ang gawin mo. Brothers and sisters, ito ang magandang balita ng ating Panginoon. Taas ang inyong kamay. Sabihin niyo, Happy Valentine's Love. Ulit sino nga? Okay. Anong ibig sabihin ng Valentine's? O ano kaya ang dalang, anong mensahe ang bigay ng Valentine? Bakit mayroon yan? Ha? Ano? May nagtatanong sa akin din yan eh. Hindi ko alam eh. Ha? Subalit anong pinagdiriwang natin ngayon? Araw ng? Mga puso! Araw ng mga puso. Anong kayang klaseng puso ang taglay natin ngayon? Pusong dalisa! Pusong sugatan o pusong tagumpay? Sino nagsasabing pusong tagumpay ang taglay niya? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. I do believe that the message of Valentine is about love. Love. Sabihin nyo, love. Now, what is love? Ano ang pag-ibig? Ha? Sino sa inyo ang umibig na? Sino ang umibig at nabigo na? Hala? Anong ibig sabihin ng pag-ibig ngayon? So, while I was preparing this message, I searched the dictionary and I discovered what the meaning of love is. Makinig kayo. Love is a strong affection or warm attachment to the one we love. Love, the dictionary says, is a strong affection or warm attachment to the one we love. Ano yung attachment sa Tagalog? A strong attachment. Ha? Nakatali. Ha? Kaugnay. In other words, ibig sabihin nito, dikit sa atin ang Panginoon. Kaugnay na kaugnay natin ang Diyos. Sapagkat sabi sa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Amen ba? Ang sunod na tanong ko ay, gaano kahalaga at kadakila ang pag-ibig? Gaano kahalaga at kadakila ang pag-ibig? Yan ang unang, pangalawang tanong ko. Pangatlong tanong ko ay, kung papipiliin ko kayong gabi, kayong lahat na narito sa Ambel City at nakikinig sa inyong mga tahanan, kung papipiliin kayo, anong pipiliin nyo? Pag-ibig o pera? Pag-ibig! Sino nagsasabing? Tasa kamay nyo, tasa kamay nyo. Tasa kamay nyo muna. Makinig kayo mabuti sa tanong ko. Sapagkat mahalaga po ang tanong na ito. Kung ngayong gabi ay mayroon mag-aalok sa inyo ng dalawang bagay. Ang isa ay aaloking ka ng pera. Ang isa ay aaloking ka ng pag-ibig. Ano ang tatanggapin mo? Pera o pag-ibig? Sino nagsasabing pag-ibig? Di ayaw nyo ngayon ng pera. Hallelujah. Hallelujah. Sino ang gusto ng pera? Hindi pwede sa Diyos ang salawahan.
Sabi sa Biblia, no one can serve two masters. We cannot serve both mammon or pera and God. So, kung papipiliin kayo, isa lang isasagot nyo, ha? Pag-isipan nyo na mabuti sapagkat kung ano ang piliin nyo, ito ang ibibigay sa inyo ngayon. Ayan ba? Oh, tatanong kayo ulit, mag-isip, taas ang kamay nyo. Mag-isip kayo. Ngayong gabi, may nakalaang special na regalo ang Panginoon sa atin. While I was preparing this last night, I was meditating on the word love. What really love is. And I think we cannot finish this topic about love in 2 or 3 sessions. But I'll tell you the truth. Ngayong gabi, lahat kayong nakarating dito, may tatanggaping special na regalo buhat sa Panginoon. Amen? Tasa kamay nyo. Ito, unang tandaan nyo. Life is what you make it. Ang buhay ay ayon sa inibig mo. Amen ba? The sum total of our life today or tomorrow is the sum total of our choices. God has given us a free will or a choice. Ibig man ng Diyos na ikaw ay bigyan ng buhay na walang hanggan, kung ayaw mo, hindi ka pipilitin. That is your choice. And so, I see again, God is willing to give you more than enough of what you are asking for tonight. Amen? Huwag lang kayong magkamali sa itatanong ko sa inyo. So ngayon, now, this is the choice. Tasa ka ba nyo? Pipili kayo ngayon. Kung papipiliin kayo ng Panginoon ngayong gabi, ng gantimpalang ibibigay sa inyong pananalig, ano ang pipiliin nyo? Huwag mo magsasagot. Huwag mo na kayo sasagot. Mag-isip muna kayo pag sinabi kong isigaw nyo ang pinili nyo, saka kayo sisigaw, ha? Okay, makinig kayo. Ito po ay special na regol. Pagkatapos paliliwanag ko sa inyo kung mali o tama ang pinili nyo. Kung papipiliin kayo, maging kayong mga nanonood sa television ngayon, ako'y naniniwala na karating dito ay may tama ang pinili. Tama ang pinili. Sapagkat yung mga nasa nightclub, ayaw ko kung anong pinili nila roon. Ano? So, tanong, pera o pag-ibig? Sabi ko, huwag mo na sasagot eh. Pag-isipan nyo muna. Pag sinabi kong sagot, saka yung sasagot. Ha? Tasa kamay. Ito, papipiliin kayo ng Panginoon. Pera o pag-ibig? Sabi, huwag sasagot muna eh. Nakikinig ba kayo? Pagtanong ko, huwag mo na kayo sasagot. Mag-isip kayo. Pag sinabi kong sagot, saka yung sisigaw. Naiintindihan nyo ba? Malinaw ba? Okay. Kung papipiliin kayo ng Panginoon ngayon, pera o pag-ibig? Ito, andyan ka lang sa tapat ko, bagsak ka na naman. Sabi ko, huwag mo na kayo sasagot. Tahimik. Pera o pag-ibig? Sagot. Yung nagsasabi ng pag-ibig, tumalo ng pito. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Taas ang kamay nyo. Huwag magbabago ang desisyon, ha? May nakalaan ngayon na jackpot. Hindi bababa sa 1,000,000 piso.
Ngayon, uulitin ko ang tanong. Pera o pag-ibig? Sino sasabi ng pag-ibig? Okay. Sapagkat yan pinili nyo, mayroon ba kayong tatlong prayer request na dala? Ang tatlong yan, lahat na pumili ng pag-ibig ay answered prayer ngayon. Tasa may prayer request, and let's offer it as an offering of love sa ating Panginoon. Save me I'll do what you want me to. My Lord, receive this offering of Love. What is love? The Bible the dictionary says, it is a strong affection or warm attachment to the one we love. Bakit tayo umiibig? Ano ba ang kahulugan at kadakilaan ng pag-ibig? Sabi sa Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito. Kaya't ibinigay niya ang kanyang pinakamamahal, ang kaisa-isa niyang anak, upang ang sino man sa kanya ay manalig at manampalataya ay hindi mapahamak, kundi maligtas. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. As we celebrate Valentine, noong ang aming 4 na anak ay mga binata at dalaga pa, during Valentine we have our family dinner. Ngayon kami 2 na lang, Sister Belen, kasi mga pamilya na rin sila, except for the youngest who is still single. So, kanina, nagngitian na lang kami ni Sister Belen. Wala naman siyang binigay sa akin na bulaklak. Ako naman ay wala rin binigay sa kanyang bulaklak. Subalit ngayong gabi na ako'y nagbibihis na dumating ang aming bunso na binata, may dalang puting rosas. Tig-isa kami ni Sister Belen. Pagkatapos, pumasok Sister Belen, sabi niya, Brother Mike, ito po ang aking Valentine sa'yo. Puting bulaklak. Kako, saan mo binili yan? Sabi, hindi. Mas mahalaga sa binili. Ito po ay dala ng ating binatang anak. Kako, okay. So sabihin mo niya yan, nang nagbulaklak mo sa dibdib, galing sa iyong bunso, binigay sa kanyang nanay na mahal, binigay naman ang kanyang nanay sa kanyang asawang mahal na mahal niya. And so, brothers and sisters, di man kami nakabili on our own, God remembered us. Naalala kami ng ating Diyos. Kaya di man kayo naalala ng iyong inaasahan na babati sa inyo o mag-aalay ngayon sa araw na ito ng salitang pagmamahal, tatandaan niyo ito, mahal kayo ng Diyos. Kaya tayo tinipon dito dahil mahal niya tayo. Ang tao nakakalimot. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Malimutan man daw tayo ng ating ina na nagdala sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan. Tandaan niyo ito, ang ating si Yahweh El Shaddai, hindi niya tayo malilimutan. Taas ang inyong prayer request. Remember the song, Hindi Kita Malilimutan. Nakaukit na pagkailanman
Kanya, sanggol sa Kanya, sinapupuna. Paano niya matatalin ka? Ngunit kahit na kalimutan ng ina ang anak niyang mahal, hindi kita malilimutan. Kailan may di pababayaan, hindi kita malilimutan. Kailan may di pababayaan. Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tahanan, hindi kita malilimutan. Kailan may di pababayaan, hindi kita malilimutan. Kailan may di pababayaan. Manalangin tayo, sabihin natin, Panginoon, sadyang napakadakila ang pag-ibig mo sa amin. Kailanman, di po kayo nakakalimot. Kaya naman, sa gabing ito, alay ko, una sa lahat, ang aking sarili. Alay ko sa inyo ang buong puso ko. Loobin mo nawa na ito'y inyong tanggapin at sa puso ko kayo po ay manatili, manahan doon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa araw na ito, nililimot ko na ang lahat ng aking nakaraan at tinatanggap ko ang inyong pag-ibig na walang hanggan. Sa ngalan mo, Jesus, alay ko rin ang lahat na hawak ng aking kamay, ang mga sandali ng aking buhay, ang aking kaunting nalalaman, at ang tanging yaman na sa akin ay inyong ibinigay at ibibigay. Sa ngalan mo, Jesus, ako'y nananalig at nananampalatayang ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi magmamaliw kailanman. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Pera o pag-ibig? Okay, lahat na pag-ibig, maupo sandali at namnamin natin ang pag-ibig ng Diyos.
Amen ba? Sabihin nyo ulit, love. Sabi mo sa tabi mo, love. Ayan. Dagukan mo ang dibdib mo ng tatlo at sabihin mo, I love you. Sino ang sinasabi mo, I love you doon? Si Jesus na tinanggap natin ngayon. Totoo bang tinanggap nyo ang Panginoong Kristo? That's the best decision you have made tonight. And by choosing love, brothers and sisters, pakinggan niyo po ang aking nasumpungan sa Biblia tungkol sa pag-ibig. Things we have to remember and bear in mind. Mga bagay na dapat nating alalahanin at pakatandaan tungkol sa pag-ibig para hindi natin ipinapalit ang pag-ibig natin sa mga panandaliang aliw at panandaliang kayamanan. First, according to 1 Corinthians chapter 13, verse 4, matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Narinig niyon? Mawawala ang lahat. Mawawala ang kalamang magpahayag ng salita ng Diyos. Tulad ngayon, makakalimutan ko pagdating ng panahon, maaari makalimutan. Mawawala ang kayamanan. Mawawala ang karunungan. Mawawala ang tungkulin sa pamahalaan. Kung gusto mo maging Pangulo, 6 na taon lang yan. Pag hindi ka tanggalin. Subalit, ang pag-ibig sa iyo ng Diyos at ang pag-ibig natin sa Diyos ay hindi maglalaho magpakailanman. Amen? In other words, ganyang kadakila at kahalaga ang pag-ibig. Pag-ibig. Nabigo ka man sa pag-ibig, huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Don't give up. Try and try again until you succeed. Sapagkat sabi sa Biblia, love conquers all. Napagtatagumpayan ng pag-ibig ang lahat ng bagay. 45 ka na, wala pang umiibig, don't give up. Remember this, God loves you. Amen ba? Sabihin niyo ulit, love. Okay. Yan po mahiwaga ang salitang yan. That's a universal language. Alam mo sa mundo, maraming lingwahe. Dito lang sa atin, sa Pilipinas, iba-ibang lingwahe. Lumipat ka lang ng tulay, yung itlog, ibo na. Amen ba? Oo. Subalit, ang pag-ibig ay naunawaan ng lahat. Naunawaan ng lahat. That's the universal language. So the first thing is, remember that ang pag-ibig ay hindi mawawala. Second, nawala yung number 2 ko. First, number 1, number 2. Wala sister niyo number 2. Number 3 agad tayo dito. Siguro ito yung number 2. 1 Corinthians 13:3. Ang tatlong ito'y mananatili. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila ay ang pag-ibig. So, maglalaho ang lahat, tatlong mananatili. Pananalig, pag-asa, pag-ibig. Pero ang pinakadakila dyan ay pag-ibig. Bakit? Ang pag-asa ay dito lang sa lupa. Ang pananampalataya ay dito lang sa lupa. Sa langit, hindi ka na kailang umasa. Bakit? Makikita mo na inaasahan mo. Hindi ka na kailang manalig. Sapagkat yung pinanaligan mo, kaharap mo na. Ang maiiwanan doon na taglay natin ay pag-ibig. Wala nang gagawin tayo roon kundi magmahalan. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos, higit na ating mararanasan, mararamdaman, at ganoon din ang pag-ibig natin sa kapwa. So isang isang eskriba, marunong sa kautusan, eksperto sa kautusan,
ang lumapit sa Panginoong Kristo isang araw at nagtanong upang siluin ang Panginoong Hesus o subukan. At ang tanong niya, Guro, ano pong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? So ang sagot ng Panginoong Kristo, alam mo ang kautusan, eksperto ka riyan. Ano ba ang nasusulat doon? So sinagot naman ng eksperto, nasusulat po doon, ibigin mo ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas ang Diyos, ang iyong Panginoon at Diyos. At ibigin mo ang iyong kapwa. Sabi ng demonyo, sobra man, Mike, ang Diyos mo. Inangkin na lahat ang pag-ibig. Buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, buong puso. Bakit buo? Bakit kailangan natin mahalin ang Diyos ng buong buo? Alam niyo na ba? Di ba? Sapagkat ang buhay natin ay buong-buong sa Kanya. Ang buhay natin ay buong-buong sa Kanya. Lahat natin ikinabubuhay ay buong-buong sa Diyos. Galing sa Diyos. Hininga natin galing sa Diyos. Butot laman natin galing sa Diyos. Kaluluwa natin galing sa Diyos. Isipan natin galing sa Diyos. Lakas natin galing sa Diyos. Puso natin galing sa Diyos. Nararapat lang na siya ang ating mahalin ng buong buo. Buong buo. Amen po ba? So first, remember that everything will pass away. Maiwan ng lahat, maglalaho ang lahat. Ang pera mo niyan, di mo madadala yan. Isang gabi, isang araw, may isang mayaman, nag-ani ng marami. Hindi kasya doon sa kanyang bangan na luma. Anong sinabi niya? Marami kong ani. Habang buhay, hindi na ako magkukulang. Anong gagawin ko? Mabuti niya gumawa ko ng bagong bangan. Doon ko imbakin lahat na ito. Pagkatapos, wala na akong gagawin kundi magsaya, matulog, kumain at magsaya. Narinig siya ng Diyos. Ano ang sabi sa kanya? Hangal. Hangal. Ngayong gabi, babawian kita ng buhay. Sino ang magmamana ng iyong inimbak na kayamanan? Nakikinig ba yun? This is your first miracle. Pakinig kayo. Kaya inulit-ulit ko po kung anong pipiliin nyo. Pera o pag-ibig. Pinili nyo ay pag-ibig. At ako'y natutuwa at ang Panginoon ay natutuwa. Sapagkat kung ang pinili nyo ay pera, matutulad kayo doon sa mayaman na nag-imbak ng yaman. Maririnig nyo ang salita sa bibig ng Diyos, hangal. Hangal. Ngayon, hindi hangal ang tawag sa atin ng Diyos, mahal. 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 Narinig niyo yun? Anong masarap pakinggan? Hangal o mahal? Sapagkat pinili mo ay pag-ibig, tandaan mo yan, bawat sandali, ang tawag sa iyo ng Panginoon, mahal. Pag-uwi nyo, baguhin nyo ang lengguwahe nyo. Tawag nyo sa lahat sa sambahayan nyo, mahal. Yung mister mo ni magustuhan, tawagin mo, mahal. Sabi mo sa kanya, mahal. Mahal na ang bayaran natin. Dahil sa kalalasing mo. Kahit lasing ko, mahal. Amen? Kahit wala nang magawa, mahal pa rin. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Amen ba? So tandaan nyo huwag nyong minamaliit ang inyong sarili. Huwag nyong sinasabing katulong lang kayo. Huwag nyong sinasabing labandera lang kayo. Huwag nyong sinasabing tagapagluto lang kayo. Huwag yung sinasabing driver lang kayo, etc., etc. Sapagkat lahat na gawain na marangal ay kaloob ng Diyos sa atin. Kaloob ng Diyos sa atin. At sabi sa Biblia, ito na dapat nating gawing para sa Panginoon. Huwag yung tinitingnan yung amo nyong kuripot. Huwag yung tinitingnan yung amo nyong masungit.
Tingnan niyo ang mukha ni Jesus sa kanila. Makikita niyo, sa panalangin niyo, babaguhin ni Kristo ang mga amo niyong kuripot. Pag uwi niyo ngayon, bibigyan kayo ng special Valentine na hindi niyo inaasahan. Amen? Kasundan niyo ba? So tandaan nyo, maglalaho ang lahat, tatlo ang maiwan, pero ang pinakadakila ay pag-ibig. Next, according to the same letter of Paul, 1 Corinthians 13, verse 2, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Narinig niyo yun? Maging presidente ka man, maging senador ka man, maging congressman ka man, maging bilyonaryo ka man, maging pinakadakila ka sa mundong ito, kung wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Wala kang kabuluhan. Maging Miss Philippines ka man, amen ba? O maging Miss Ambel ka man. Kung wala kang pag-ibig, wala ka ring kabuluhan. Ganyang kadakila at kahalaga ang pag-ibig. Kaya wag nating winawaglit ang pag-ibig. Now, you listen to this. Makinig po kayo. Wag yung tatanong, Brother Mike, bakit ako umiibig? Walang umiibig sa akin. Hindi mo problema yun. Problema ng ibang tao yun. Basta taglayin mo ang pag-ibig na yan. Bakit? Gagantihan ka ng Diyos sa takdang panahon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Fourth, ayon sa awit ni Solomon, Song of Solomon, chapter 8, verses 6 to 7. Ito po magandang nasumpungan ko doon. Kaya ako ay mahalin mo, sa bisig mo ay ikulong. O kay lakas ng pag-ibig, panibugho man ay gayon. Sinlakas ng kamatayan, tumutupok parang apoy. Kahit baha ay di kaya napigilin ang pag-ibig. Buhusan man itong tubig, di makuhang palamigin. Subukin mo, pag-ibig ay sayaman mo daanin, baka pa nga ang mangyari sa'yo, ikaw ay tuyain. Narinig mo yun? Walang baha, walang apoy na makapipigil, makahadlang sa isang umiibig. Yan po nangyari sa akin noon. Yan, Sister Belen, niligawan ko. Sinusundo ko sa kanyang pinapasukan dyan sa Abad Santos, Tondo. Kahit baha, ay gusto ko bumabaha. Kasi sumasakay kami sa karetila. Nakatakip yung karetila. Kaming dalawa lang doon. Minsan, nagsansing ako. Nasiko ko ng malakas. Hindi bali, sa loob-loob ko lang. Total, hindi naman ako bumabayad ng pamasahe sa karetila. Siya pa rin. Nakikinig ba kayo? Ganyang kadakila ang pag-ibig. Harangan ka man na sibat. Hindi ka paharang. So ngayon, alam ko ayaw niya sa akin. Ang ginawa ko, niligawan ko yung tatay niya. Yan. Kung may nakikinig sa inyo dyan, di ka makapanligaw doon sa gusto mo, yung nanay at tatay ligawan mo. So yung tatay niya niligawan ko, nilasing ko ng syoktong. Yan. So dahil sa isang syoktong, nagkasundo kami. Sabi niya sa akin, sige, kung hindi ka gusto ng anak ko, ako ang manliligaw sa kanya, bigay ko sa iyo. Pangako niya sa akin. So, ligaw siya ng ligaw, ayaw talaga sa akin. Naglasing na naman kami. Sabi ko, abay, nakisangdusin na akong syoktong. Anong sabi ng anak mo? Sabi niya, mukhang ayaw talaga sa iyo. Kako, paano ngayon yan?
Huwag ka mag-alala. Buhay ko man, ialay ko. Makumbinsi ko lang siya. Kinabukasan, inatake sa puso. Tatayin niya. Namatay. Tapos tinawagan ako sa opisina ko, Sir Tessa, Sister Belen. Punta ka niya dito. Kako, bakit? Tatay ko namatay. Kako, bakit namatay? Nilasing mo. Yan. So akong sinisin niya. Sabi ko, hindi. Namatayan sa samaan ng loob. Kanino? Kako, sa'yo. Bakit? Kasi hindi mo ko sinasagot. So anyway, sabi niya, palibing mo yan. So sinamahan ko sa palibing. Nung nililibing na hinuhulog na doon sa butas, sabi ko sa kanya, tandaan mo ito, 12 syok itong binigay ko sa iyo. May utang ka sa akin. Kumbinsihin mga anak mo kahit patay ka na. Ayan. Patapos ng libing, hindi na ako dumalaw sa kanya. Kasi wala na akong kakampi. Baka masampal na ako dun eh. Wala ng tatay niya. Hindi na ako dumalaw. Isip ko na lang, sabi ko, matinong kausap yun eh, tatay niya. Kahit napatay na yon, may magagawa yun. Pakaraan ng 2 linggo, biglang dumalaw sa akin si Terbelen. Oo. Dumalaw siya ngayon. Hallelujah. Ha. Nagulat ako sa pagdating niya sa bahay ko, sabi niya, kumusta ka na? Bakit hindi mo na ako dinadalaw? Sabi ko sa niya, kasi kako, nahihiya ko, patay ng tatay mo. Sabi niya, kaya ako noon araw ng linggo, nagbibihis. Sabi niya, saan ka pupunta? Kako, sa Baklaran. Anong gagawin sa Baklaran? Kako, magdarasal. Darasal ako doon. Hallelujah. Ngayon, ang sabi niya sa akin, pwede bang sumama sa'yo? Kako, okay. Sama. Noong papunta na kami sa Baklaran, sabi ko ba, mukhang kumilos yung tatay nito. Hallelujah. Kaya wag kayo nagbibiro niya sa patay. Ha? Panindigan talaga yan. So, nasa Baklaran na kami, pagkatapos ng misa, kain kami dyan sa restaurant. Sabi ko, kain tayo sa restaurant. Sabi niya sa akin, sino magbabayad? Sabi ko, hati tayo. Ayan. Ang sabi niya sa akin, wag na. Nakakayasi ako ng babayad. Ako nang pakipot, sabi ko, hindi, may pira ako ngayon. Sabi niya, hindi, ako magbabayad ngayon. Kako, sige, ikaw lang magbayad. Nung kumakain na kami, tinitingnan ko siya, maluha-luha. Sabi ko, bakit kaya? Sabi ko, ba't ka umiiyak? Naalala mo ang tatay mo? Pubahal mo na ako. Ang sabi niya sa akin, may sili yata ako nakagat. Purihan ng Panginoon. Purihan ng Diyos. Hallelujah. Akala ko, bahal na ako, may sili palang nakain. Well, anyway, sabi ko sa kanya, pakasal na tayo. Hindi na ako nanligaw. Hindi ko tinanong siya kung mahal niya ako. Pakasagot sa akin, hindi eh. Sabi ko, kung ito'y talang kinausap na tatay niya, papayag itong pakasal sa akin. Sabi ko, pakasal na tayo. Ang sagot niya sa akin, saan? Hallelujah. Saan? Sabi ko sa kanya, kahit saan. Sabi, hindi pwede, kailan sa simbahan. Kako, sige, doon na lang sa San Roque, sa Blumentritt. Kaya kinasal kami na sa Blumentritt. Bakit sa Blumentritt? Kasi yung bahay niya sa San Roque, isang sakay lang sa jeep. So ngayon, kinasal kami. Total Valentine's, binubulgar ko na sa inyo. Ang kinuha niyang ninang, yung may-ari ng jeep. Kapitbahay nila, may-ari ng jeep. Sabi ko sa kanya, ba't yung kinuha mo? Para may sasakyan tayo. Kaya kami, kinasal, nasa jeep. Ayan, dyan San Roque. Baha pa noon. Baha pa noon. Ngayon,
Hindi, kinakasal na kami. Sabi ng pare, sino unang tinatanong, lalaki, babae? Lalaki, ano? Lalaki mo na tinatanong. So sabi sa akin ng pare, Mariano yung ngalan ko noon, di pa Mike eh. Mariano, tinatanggap mo ba bilang asawa si Abelina? Sabi ko, Father, noon pa, matagal na. Hallelujah. Nangiti yung pare. Pagkatapos sabi naman sa kanya, Abelina, tinatanggap mo ba si Mariano bilang esposo? Hindi kumikibo. Hallelujah. Ay yung pangalan ng tatay niya, Felipe. Sabi ko, Epe, sabi ng pare, ano sinasabi mo? Ako, wala po. Sabi ko, Epe, pasagutin mo ito. Okay, sige ako nang sumagot. Hallelujah. Ay, nandun pala talaga yung tatay niya, kasama namin. Oh, bigyang, para siyang tinusok sa likod, lumingon. Ayan. Paglingon ng ganyan, doon sa gabi ko napunta, pagtingin sa akin, sa ano kako, sagot, Opo, Father. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Yan ang istorya ng pag-ibig. Sabi ko nga kanina, where do I begin to tell the story about Sister Belen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ayan. Habang ko kung anong gagawin niya sa akin mamayang gabi. Fifth, ang pag-ibig ay nakapaghihintay, nakapagtitiis, gaano mang katagal. Ito po ay hango sa Biblia, no? Akala ko ako lang talaga noon ang matagal manligaw. According to Genesis chapter 29 verse 18, nabighani si Jacob kay Raquel. Kahit ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel. Sinabi ni Laban, mas gusto ko nang ikaw ang mapangasawa ni Raquel kaysa iba. Sige, dito ka na. 7 taon naglingkod si Jacob upang matamo si Raquel. Ngunit iyon ay katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig. Tingnan niyo yan? Ang pag-ibig ay hindi nagbibilang ng araw. Kahit abuti ng 7 taon yan, akala niya 7 araw lang. Subalit ito po nangyari kay Jacob. Mabuti hindi nangyari sa akin ito. Sinabi ni Jacob kay Laban, dumating na po ang panahon, dapat kaming makasal ng iyong anak. Naka 7 taon na eh. Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga roon sa kanilang bayan. Ngunit ng gabing iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Raquel. Paano? Nilasing muna si Jacob. Naalala ko na ko, mabuti na lang na ako maglasing kami ng tatay niya, hindi ko pa hiningi siya, no? Baka ibang sister niya napatabi sa akin, no? Hindi alam ni Jacob na ang pinasiping sa kanya ay si Leah sa halip na si Raquel. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leah ang kanyang kasiping. Kaya sinabi niya kay Laban, bakit ninyo ito ginawa sa akin? Bakit ninyo ako nilinlang? Nanglingkod ako sa inyo para kay Raquel. Hindi po ba? Sumagot si Laban, totoo. Ngunit hindi kaugilan dito sa amin na mauna pang magkasawa ang nakababatang kapatid. Bayaan mo munang makaraan ang pagdiriwang na ito. Pagkatapos ng 1 linggo, ibibigay ko sa iyo si Raquel kung maglilingkod ka pa sa akin ng 7 pang taon. So another 7 years. So mang-ayon naman si Jacob. At nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya si Raquel bilang asawa. Sa wakas na ang kini Jacob si Raquel, mas mahal niya ito kaysa kay Leah. At naglingkod pa si Jacob kay Laban ng 7 taon para kay Raquel. In other words, a total of 14 years.
Pero hindi nagreklamo si Jacob. Ang kanyang pakiramdam lang doon sa 14 years na yon, 14 days. Dahil sa laki ng pag-ibig niya kay Raquel. That is love. Yan ang totoong pag-ibig. Hindi nagbibilang ng taon. Naghihintay. Ngayon, Lunes, nang sila ay magkilala, Martes, sa Ambel pumunta. Hallelujah. Sabado, nagpakasal na. Linggo, naghiwalay. Ayan, San Linggong pag-ibig. Noon, ang pag-ibig ay taon ang inaabot. Pag-ibig. Nang ginagawa ko, to sabi ko, sa July 18 ng aming wedding anniversary, we will be 45 years already. 45 long years ng pagtitiis. Hallelujah. Ang pag-ibig ay mapagtiis. Amen ba? Amen. You won't last long kundi kayo magtitiis. Pinagtitiisan ang isa't isa. Amen? Totoo lang yan. Andiyan pa ba kayo? Sabihin nyo ulit, pag-ibig. Ayan. Pag-ibig. So, ang pag-ibig ay, sabi sa Biblia sa unang Korinto, ang pag-ibig ay ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi na naghili, hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili. Ibig sabihin nila makasarili, kung mahal mo, suportahan ta ka. Amen? Mayroon dyan, pagmamahal daw yon, masyadong ini-istriktuhan ng asawa. Ayaw nang palabasin ng bahay. Kung palalabasin man ng bahay, may nakabuntot. May nakasubaybay. Ngayon, palibhasa may cellphone na, oras-oras tatawagan. Kung hindi naman, yung cellphone ay lalagyan ng, ano yun? Yung nasusundan, nalalaman ko na saan. Ha? Tracker. Oh, biro mo yan. Mayroong pan-track. Para malaman kung saan pumupunta. Anong klaseng pag-ibig yan? Ha? Sabi sa Biblia, love always trusts. Ang pag-ibig ay nagtitiwala. Pero kung makasarili ka, wala kang tiwala sa ibang tao. Wala. Amen? Kaya ako, hindi ko nagsiselfon para hindi ako masundan. Hallelujah. Ay, hindi naman ako sinusundan talaga ni Sister Belen. Hallelujah. Siya may cellphone. Ako walang cellphone. Tiwalaan sa isa't isa. Dahil sa pagtitiwala namin sa isa't isa, payapa. 45 years na. Diba? Gusto pa nga niya, abutin kami 100 years. Hallelujah, no? Kako, ayaw ko na. Kanya, bakit? Wala naman tayong magawa na yan. Puro na ang Panginoon. Puro na ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Love always hope. Love always hopes. Ang pag-ibig na tunay ay laging umaasang hindi ka uinsihin ng pag-iniibig mo. Amen ba? O ito naman, hindi pagyayabang, totoo lang ito. My mother died at the age of 88. Ni minsan, di ko nakita magkasakit yun. Ni minsan. Ang tatay ko died at the age of 82. Mas nauna pa yung tatay ko mamatay sa kanya eh. Nang ina-analyze ko bakit ang nanay ko ay nabuhay ng mas matagal kaysa tatay ko, ang sekreto niya ay ganito. Alam niyo yung father namin, mas gwapo sa akin. Mas gwapo sa akin. Lahing Kastila yun eh. Lahing Kastila. Kaya madisiplina yun. Ang namana ko doon yung disiplina ng tatay ko. Palibhasa, gwapo, maraming simpleng aali-aligid. Kinukwento naman sa mother ko nung makapit bahay. Sabi niya, ay nako, si Tio Sario.
Sabi niya, nandoon sa kabila ng ilog, may kasamang maganda. Alam sagot ng nanay kong kingitilhan, asawa ko yun eh. Gwapo yun eh. Sabi niya, hayaan mo. Magsaya-saya naman siya. Pagdating ng gabi, akin yun eh. Uuwi naman sa akin pagdating ng gabi. Totoo naman. Pagdating ng gabi, bago mag-alas 7, bago mag-alas 6 ng gabi, nasa bahay na namin tatay namin para magrosaryo. Yan. Nung lumalaki na ako, sabi ko, Pa, bakit ka ako mahilig ka sa rosaryo? Sabi niya sa akin, bakit mo nalaman yan? Bakit ko doon nalaman yung kanyang rosaryo? Hallelujah. Yung palang pangalan ng kanyang girlfriend, Rosario. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, walang stress yung mother ko. Ha? Maski sinasabi ko, Ma, sabi nung ang papa ko, mayroon daw rosaryo. Hayaan mo yan. Dati mayroon yan Maria. Ngayon, rosaryo naman. Hayaan mo basta umuwi sa atin. Ganun ang nanay ko. Pag uwi sa amin, masaya. Hindi nagtatanong na, saan ka galing? Galing ka ba kay Rosario? Hindi. Pagdating doon, masaya sila. Kaya mahaba yung buhay ng nanay ko eh. Yan ang gusto kong gayahin eh. Ha? 88 siya, 82 ang papa ko. Sabi ko siguro in between 85. Malakas pa yun, ano? Kung 85 naman, 70 na ako, 15 years na lang. Hallelujah. Sabi na Mr. Bill, hindi, abutin ka ng 100 taon pa niyan. Another 30 years. Kaya ngayon hindi na ako binibigyan ng problema. Ayan. Siya na ngayon nagdadala sa akin ng bulaklak. Love always hopes. Love always perseveres. Love does not keep a record of wrongs. Ang pag-ibig ay hindi nagtatago ng mga nakaraan. Kasi yan, diskumpiyado na ako dyan. Nahuli ko na minsan yan. Oh. Paano kan brother may pagtitiwalaan niya? Nahuli ko na yan eh. Walo ka ako nang mahuli mo. Ayan na niya, umuwi sa akin. Yan pala ka ako, umuwi naman sa'yo. Ikaw ng brother may konsidero ko masyado. Ikaw kung sino ka ako naghihirap ng kalooban. Hindi ba ikaw? Amen? Kung totoong mahal mo ang isang tao, magtiwala ka sa kanya. Amen? Yung kasalanan nakaraan, kapag ikinumpisal na, kinakalimutan na. Ganyan ang ating Diyos. All the sins we have confessed, burado na po yun. Hindi na niya naalala. Ang naalala lang ng Diyos lagi, mahal tayo niya. Mahal tayo niya. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi na naghili, hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali. Na kahit nahuli na, pagdating sa bahay, hindi pinandidilatan. Amen? Pagbukas ng pintuan, dahan-dahan pagsara. Hindi. Paano naman tayo uwian? Ha? Hindi pa nabubuksan pintuan, binabagsak na. Amen? Nag-i-enjoy ba kayo doon? Hindi pag-ibig yan. Yan ay galing sa pusong sugatan. Next week, I'll tell you different kinds of hearts and different kinds of love. Ilang uring pag-ibig mayroon ang tao? Alam niyo na ba kung ilan? Ha? Hindi pa. Sa Sabado, babahay ko sa inyo ang iba't ibang uri ng pag-ibig. Ngayong gabi, babahay ko lang gaano kahalaga ang pag-ibig. So, ang pag-ibig ay hindi magagalitin. Ayan, hindi magagalitin. Kahit nahuli na, nakangiti pa. Kaya nanay ko hindi mapagtanim sa kapwa. Hindi kinatutuwa ang gawang masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtitiyaga hanggang wakas. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.
Ayan. Pag-ibig. O pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni Roman, hahamakin maging kapitbahay, masunod lang ang kanyang minamahal. Anda pa ba kayo? Ay, alam nyo, akala ko ay nasa langit ako ngayon Pag tinitinang ko ang puti-puti nyo, sa langit ganyan lahat, puti. Pati buhok maputi. Oo. Ay dito, kinukulayan ng buhok Kaya umiitim, Hallelujah. Ganyang kahalaga at kadakila ang pag-ibig. Pag-ibig. And finally, sabihin mo katabi mo, wala pa akong sinasabi. Inuunahan niyo ako. Sabi mo sa katabi mo, Happy Valentine, love. Ulitin niyo. Ayan. Sabihin mo, I love you more than enough. Kahit wala kang pera. Amen ba? May nagkwento sa akin, isang disciple, di ko sabihin pangalan. Kwento sa akin. Nang pinagkukwento ko ito, sabi niya, Kako, Brad, kung papipiliin ka, anong pipiliin mo? Pera o pag-ibig? Naalala niyong nanay-tatay niya. Sabi, naalala ko yung tatay-nanay ko Nung wala ng pera ang tatay ko, pinalipad si bintana. Mula na yun, hindi na umuwi ang tatay ko. Hindi na kami nagkita. Nang tinanong kong nana ko, kung bakit pinaginoon, ano yung gagawin ko sa tatay mo? Walang pera. So, pinili yung pera. Tatay, hindi. O kako, nag-asawa mo iba. Hindi na niya Laging hawak niya pera. Ayan. Anong gusto niyo? Pag-ibig o pera? Pag-ibig! Okay, pakinggan niyo ito. Bakit sinabi kong tama ang pinili natin pag-ibig? John, 1 John chapter 4 verses 7 to 18. Mahaba-haba ito. Tapos bibigay ko sa inyo ang mensahe na papaloob dito. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Narinig niyo yun? Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos. Narinig niyo yun? Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Anong kinikilala? Lakasan nyo. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Maraming ganyan, no? Marami dyan na hindi makapag-asawa kasi natatakot na yung kanyang pirang inipon mabawasan. Amen? Maraming ganyan Ayaw ko kung anong gagawin nila sa pirang yan. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. Hindi galing sa akin to, galing sa kasulatan, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi tayo ang umibig sa Diyos sa totoo lang. Hindi pa man natin kilalaan Diyos, minahal na tayo ng Diyos. Inibig na tayo ng Diyos. Amen? Hindi pa tayo nabubuo sa sinapupunan ng ating ina, minahal na tayo ng Diyos. Nananalangin pa lang ang ating nanay at tatay na sila ay magkaanak, mahal na tayo ng Diyos.
Amen? Tatandaan nyo ito. Marami ngayon, alam ko sapagkat maraming lumapit sa akin, marami ngayon na maski anong gawin nila, hindi magkaanak. Hindi magkaanak. Totoo o hindi? Sino sa inyo may asawa na subalit walang anak? Ayan. Gusto nyo magkaanak? Ha? Pasasiguruhin nyo may asawa kayo, ha? Sapagkat ngayong gabi, tuturuan ko kayo paano kayo magkaanak. Ha? Hallelujah. Oh. Huwag yung sasabihin wala. Tatandaan nyo kahit gaano kahabang taon, darating. Darating. Si Abraham naghintay ng 25 years. 25 years. Ang nangako kay Abraham na siya magkakaanak kay Sarah ay ang Diyos na mismo. Hindi si Brother Mike. Pero inabot pa rin ng 25 years. Pero ni minsan, hindi sinabi ni Abraham na walang darating. Laging sinasabi niya kay Sarah, darating. Darating. Although, sabi ni Sarah, ikaw naman kasi, paano darating yan? Bukang bibig mo lang darating. Wala ka naman dating. Purihin natin Panginoon. Purihin na Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Asaan na tayo? Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At sinuko ang kanyang anak upang maging handog sa kapagpapatawad ng ating makasalanan. Mga kapatid, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin siya at naging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Kung tayo ay may pag-ibig sa Diyos at may pag-ibig sa ating kapwa, sumasa atin ang Diyos. Narinig na yun? Ay kung sumasa atin ang Diyos, wala tayong problemang hindi malulutas. Wala tayong kailangan na hindi darating. Sapagat pararatingin sa atin ang Panginoon. Amen? Kapag tayo ay umiibig, kapag tayo umiibig, yung totoong umiibig, may pira sa walang pera, pangit o maganda, sumasa atin ang Diyos. Kung sumasa atin ang Diyos, wala tayong kailangan na hindi maaayos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ito ang winika kanina, ayon sa Espiritu, na ngayong gabi ay may espesyal lutong regalo sa inyo ngayon. Dahil sa pinili nyo ang pag-ibig, nangangahulugan na sa halip na pira ang inyong pinili nyo ay ang Diyos. Nang kayo'y pumarito, ang pinili nyo ay ang Diyos. Ang ating Valentine, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Alam mo ang tao, mahalin mo na, pakipot pa. Amen? Ay ang Diyos, bago natin minahal na muna tayo ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo ay nag-iibigan, nasa atin siya at naging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Bilang tanda ng kanyang pag-ibig sa atin, nang tayo manalig at manampalatay kay Kristo, ipinagkaloob sa atin ang kanyang Espiritu. Kaya tayo ngayon ay natututong umibig. Kaya ngayon nabubuhay sa puso natin ang pag-ibig. Bakit? Dahil ba gusto nating umibig? Hindi. Gustuin mo sa hindi na umibig ka, kapatid, mapapaibig ka. Kapag manalig at manampalatay sapagkat ang isang bunga ng Espiritu sa buhay ng taong nananalig at nampalatay kay Kristo ay pag-ibig. Pag-ibig. Love. Amen ba?
So magugulat ka lang nung una, may tao kang kinamumuhian, ayaw na ayaw mo, but now all of a sudden, mahal mo na siya. Mahal mo na siya. Bakit? Sino ang naglagay ng pag-ibig sa puso mo? Ang Espiritu Santo. Ang Panginoon sa pamagitan ng Kanyang Espiritu. Kung tayo ay hindi kailanman natututong umibig o ni minsan ay walang nararamdamang pag-ibig sa kapwa, nangangahulugan, wala sa atin ang Diyos. Itinatwa natin ang Diyos. Ipinagpalit natin ang Diyos sa pera. Kaya nandun tayo, mukha na tayong hindi tayo mukhang Diyos. Hindi na tayo kamukha at kawangis ng Diyos. Kamukha at kawangis na tayo ng pera. Amen ba? Subalit, ang umiibig, ang kamukha niya at kawangis niya ay si Jesus na ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Narinig yun? Ang nagpapatuloy sa pag-ibig, ang nananatili sa pag-ibig, nananatili sa Kanya ang Diyos. Kahit kayong, of course, darating yung panahon na mag-aaway kayo. No? May hindi magkakaintindihan. Pero magugulat ka kahit kayo nagbuntalan. Ha? Pakaraan ng ilang araw, bati na naman. Amen ba? Nagingitian naman kahit bungi na. Amen? Bakit? Nananatili ang Diyos. Nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Kaya masasabi mong, alam mo, pag sumasaya ang Diyos, masasabi mong, o kay sarap ng mabuhay sa daigdigan, lalo na't kung kapiling ang mahal sa buhay, nang madama ang ligaya sa gabit araw, nalimot mo na ang lahat mayroong hantungan. Ngunit ngayong nadarama ang kalungkutan, ay saka mo naalala si El Shaddai. Ang tao'y marupok kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat, siya ang nagdulot. Sa sarap na mabuhay sa daigdigan, lalo na't kung kapiling ang mahal sa buhay, nang madama ang ligaya sa gabit araw, dalimot mo ng lahat mayroong hantungan. Ngunit ngayon nadarama ang kalungkutan, ay saka mo naalala si El Shaddai. Ang tao'y marupok kay galing,
Siya ang nagmumula. Nakalusot din, ano? Alam niyo dito, may nagregalo sa akin na ito po yung regalo sa akin. Lahat na rosas na ito ay regalo sa akin ng isang manliligaw sa akin. Yan. Ang kwento niya sa akin isang araw ay ganito. Yung kanyang kapatid sa Malaysia ay na-aksidente, nabalian ng likod. At ang sabi ng mga doktor sa kanila, maligtas man yun ay magiging paralyzed. So sila ay papuntang Malaysia, dumating ang kanyang kapatid galing sa Amerika para puntahan nilang kanyang kapatid sa Malaysia. Nagkataon naman, this about 7 years ago, wika niya sa akin, hindi ko pa niya nasasabi sa iyo, di pa kita kilala noon. Pero ang aking kapatid na galing sa Amerika, namukhaan po kayo doon sa NAIA, sa departure area, papunta kayo ng Hong Kong. Bago kayo makapasok sa aeroplano, hinabol kayo namin. Kami po magkapit ang umiiyak sa harapan mo doon, nakikiusap na ipanalangin yung aming kapatid. At ang ginawa mo ay binigyan mo kami ng panyulitong lumang-luma na puro sipon. Sabi mo naman sa akin. Pero ang sabi mo sa amin, sige, ipunas nyo doon sa likod ng kapatid nyo at panalangin nyo at manalig kayong siya'y pagagalingin. Yun nga ang ginawa nila pagdating sa Malaysia. At pagkaraan ng ilang araw, nagulat ang mga doktor. Pagkatapos na x-rayin uli, ang sabi sa kanila, ang kapatid nyo ay ang walang bali sa likod. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya sabi niya sa akin, ano Brother Mike, ngayon ang aming maireregalo sa iyo. So ito po, nung araw ng Huwebes, na doon sa akin tanggapan. Sabi ko, Sabado ay Valentine's. Sabi niya, tama niya. Tatawag ko sa Bagyo, ito po'y galing pa ng Bagyo. Padadalhan kita ng 5 dosina. Sabi ko, kaunti yan. O 10 dosina na niya. Yan, dumating dito. Ito. Kako, anong gagawin sa dami niyan? Sabi niya sa akin, kung anong sabihin sa inyo ng Panginoon, di yun ang inyong gawin. Ngayon, sa lahat na may sakit na naririto ngayon, yung may sakit lang, yung may sakit na malala, yan. Ito po ay iaalay ko sa inyo. Tig-iisa kayo nito. Ito po ay rosas ng pag-ibig na galing sa Panginoon. May mga rosas ba kayong dala? May mga dala kayong bulaklak? Labas nyo. Tubig, agua bilina, labas nyo lahat yan. Labas nyo na rin yung mga handbag. Sapagkat dahil sa inyong pag-ibig, dahil pinili niyong pag-ibig, mayroon po kong hininging regalo para sa inyong lahat. Hindi kukulangin sa 1 milyon. Sino sa inyong gusto ng pera? Ayan, pwede na kayong sumigaw niyan. Sapagkat ang regalo sa inyo ng Panginoon, hindi lang bulaklak, kundi yung kailangan nyo sa buhay. Amen ba? O sige, taas nyo muli yan. Sigaw nyo muli ang salitang pag-ibig. Mayroon po sa Biblia, akong nasumpungan kanilang madaling araw, 4-5 oring pag-ibig. Of course, the first one is what we call the agape love, which is God's love, pag-ibig ng Diyos o pag-ibig na tulad ng sa Diyos, pag-ibig na galing sa Diyos. The other one is fraternal love. Fraternal love, paternal love, yun po ang pag-ibig ng anak sa magulang, magulang sa anak, asawa na magulang sa anak, anak sa magulang, kapatid sa kapatid. Tawag diyan ay paternal o fraternal love. The other one is the eros love. Eros. Eros, ito lang naalala pag Valentine.
Ito yung pag-ibig ng lalaki sa babae. Hindi babae sa babae, ha? O hindi lalaki sa lalaki. Kundi babae sa lalaki, lalaki sa babae. Yan. May isa pa akong nasumpungan sa Isaiah chapter 61, ha? Tinatawag na broken love. Broken love, pag-ibig na nagkapira-piraso. Pira-pirasong pag-ibig. Then may nasumpungan pa akong tinatawag na misplaced love. Misplaced love. Mali ang pinag-ukulan ng pag-ibig. Mali. So maaaring magkamali pala tayo ng pag-uukol sa pag-ibig. Subalit ang taong inuna ang Diyos na ibigin, hindi magkakamali ng paglalagak ng kanyang pag-ibig. Sa Sabado, babahay ko sa inyo ang hiwaga ng pag-ibig. Ngayon, binahagi ko sa inyo ang kahalagahan, kadakilaan ng pag-ibig. Ang taong lumapit sa Panginoon, nagtanong kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sagot sa kanya ng Panginoon Kristo, nasusulat. Alam mo yan. Ano ba ang nasa kasulatan? Ang sabi niya, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa. Magkasama yun. Tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Okay. May mga taong hindi mahal ang kanyang sarili. Kaya paano naman niya mamamahal ang kanyang kapwa? Paano masasabing di natin mahal ang ating sarili? Marami tayong pinagkakait sa ating sarili. Pinagkakaitan natin ng tulog ang ating sarili dahil sa kaalala natin kung ano-ano ating inaalala. So, kung mahal mo ang sarili mo, sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. Pagdating ng sandaling pagtulog, matulog ka. Pahingahin mo ang pag-iisip mo. Matulog ka. Huwag kang mag-iisip ng kinabukasan. Hindi mo alam kung nanyang kapabukas. Amen? Iwan mo sa Diyos ang lahat ng bagay. Tangi ang Panginoon nakakaalam ng bukas. Huwag mong alalahin na karaan. Tapos na yun. Hindi na babalik yun. Amen ba? So ilaan mo ang sarili mo sa ngayon. Sa Panginoon. Amen? Makikita mo, walang bagay na mahirap sa Diyos. Ganon din sa taong may pananalig at pag-ibig sa Diyos. Amen ba? And so, sa maliliit na sangkap, kumikilos ang Panginoon. Yan po nasusulat. 1 Corinthians chapter 1 verses 27 to 29. God chose to use the small things of this world. Tulad ng bulaklak, tulad ng tubig, tulad ng damit, lahat ng bagay na maliliit, nakatawa-tawa sa mundo sa mga marurunong, ginagamit ng Diyos para ipadama sa atin ang kanyang wagas na pag-ibig. Tatandaan nyo, walang maaring makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.
sakit lang. Ah. Lupa, wala sa pag-ibig ng Diyos. Sa Sa pag-ibig ni Kristo, sino makapaghihiwalay sa akin? Sa pag-ibig ng Okay. Taas niyo muna inyong mga hawak. Ha? Ito mga hawak. Okay. Okay, maingay. Okay, taas ang hawak niyo tayo madagdarasal muna. Tatandaan niyo na ang araw na ito ay itinakda ng Diyos. At bawat sandali, ang Diyos ang nagtatakda. Buhay natin itinakda ng Diyos. Ang inyong paggaling ay itinakda din ng Panginoon. Maging ang ating kamatayan ay itinakda na rin ng Diyos. Kung wala pa tayo doon sa takdang panahon, kahit 10 ang sakit natin, hindi tayo mamamatay. Okay. So galit, higit na mahalaga ang tandaan nyo, itinakda tayo ng Diyos para sa kanyang pag-ibig. Amen? Kaya ngayon, kung kayo po ay nakinig, ano ang kabaliktaran ng pag-ibig? Ha? Galit at puot. Ha? Galit at puot. Nung Martes na gabi, may binahagi sa inyo tungkol sa 2 uri ng puso. The fallen heart and the renewed and restored heart. Sa mga nakikinig dyan sa internet, sa mang bansa kayo naroroon, tandaan nyo kung kayo ay umiibig sa Diyos, kasama nyo ngayon ang Diyos. Di man tayo magkasama ngayon sa pamagitan ng broadcast na ito, nangungusap sa inyo ang Diyos. Ano mang mahawakan nyo riyan, tulad ng aming mga hawak na tubig, bulaklak, ano pang hawak nyo dyan? Ayun, sunkist, bayabas, ayan. Tandaan nyo yan, iyan po ay regalo sa atin ng Diyos. Iyan po ay mayroon layunin ang Diyos. Na sa pamagitan ng maliliit na bagay na ito, may paabot sa atin ang kanyang kagandahang loob. At idadalangin natin na ito po'y daluyan ng kanyang kapangyarihan ng pagbabalik loob, kapangyarihan ng pagpapagaling ng ating kaluluwa, kapangyarihan ng pagpapagaling ng ating mga sugatang puso. Lahat naman tayo nasugatan minsan, di ba? Oo. Subalit ang salita ng Diyos ay nagpapahilom sa lahat na sugat ng puso. Sige, tumingala lang mula kayo sa langit, sabihin nyo, dakilang Diyos, kapagpalang Ama, na may likha ng langit at lupa, sa gabing ito, kami po ay nananalig at nanampalataya na ikaw ay kasama namin ngayon. Pagpalain niyo nawa, una sa lahat, ang aming mga sugatang puso. Paghilumin niyo po sa nakaraan. Bigyan kami ng bagong puso at bagong espiritu na makauunawa ng inyong mga ginawa at gagawin pa sa amin sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, pagpalain niyo po ang lahat ng bagay
na tinataas namin ngayon. Gamitin niyo pong maging daluyan ito ng inyong kapangyarihan sa pagpapagaling sa may makaramdaman, sa paghihilom ng mga kasama ng loob na sa amin ay umalipin ng mahabang panahon. Bigyan kami ng pusong mapagtiwala, mapagmahal sa aming kapwa, lalo na sa aming mga kasambahay. Buhat ngayon, ikaw lamang, Jesus, ang aming laging iisipin. Ngalan mo ang aming tatawagin sa sandaling kami ay mayroon kakailanganin. At kami naman ay nananalig at nananampalataya na lahat na aming hihingin ay inyo pong pararatingin. 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 Amen. Amen. Okay. Babaan niyo mga hawak kamay. Babaan niyo hawak kamay. Then find your partner. Baka naiwan niyo na yung partner niyo doon sa inyong upuan. Kasi pumunta kayo dyan. So find your partner wherever you are now. Yan mo na. Kasi marami ito. Huwag kayo mag-alala. Hindi maubusan ito. Okay. Find your partner. At ito ang unang sasabihin mo sa partner mo. Anong sasabihin mo? Hindi, sabihin mo, Happy Valentine Love. Happy Valentine Love. Ulitin mo. Pag uwi nyo, lahat na makakasabay nyo sa jeep, yun ang sasabihin nyo. Happy Valentine Love. Pagdating nyo sa bahay, yung misis mo, mister mo, na hindi mo kinakausap ng matagal na, yan ang unang ibati mo. Ha? Sa mga anak mo, kapitbahay nyo. Amen ba? Ayan, okay. 1 plus 1. Okay, di sinabi mo yun, Happy Valentine Love. Pangalawa, tatanungin mo, totoo ba yan? Hallelujah. Baka bukang bibig lang yan, ha? 1 plus 1. 3 plus 3. Totoo ba yan? Kung totoo yan, ang sasagot mo sa pangatlo? Ha? Hindi, amen. Ito yung sasagot nyo. Oo naman, love. Hallelujah. Hindi mo maganda pakinggan, ano? Ano unang sasabihin mo? Happy Valentine Love. Pangalawa? Totoo ba yan? Pangatlo? Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Taas sa inyo mga kamay. Harap dito. Sa akin. Ayan. Sasabihin, ito yung sisigaw nyo. Ito ang sasabihin nyo. O pag-ibig. O pag-ibig. Ulitin nyo nga. O pag-ibig. Okay. Gusto nyo ito? Hallelujah. Hali kayo dito. Muna. Ito muna bibigyan natin mga ito. Mababait kasi ito eh. Tig-isa kayo. Tig-isa. Kuha na kayo doon. Tig-isa. Gate. Tig-isa kayo dyan. Yan. Tig-isa lang. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Ano yung sisigaw nyo? O pag-ibig. O pag-ibig.
Okay. Oh, o pag-ibig na makapangyarihan. Pag pumasok sa puso ni Roman, hahanapin, hahamakin, pati kapitbahay. Di kaya sa may sakit. Kanano yan? Salamat sa Diyos! Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid, sa Panginoon, sa gabi pong ito ating narinig ang mensahe na tinalakay natin po ng lingkod patungkol sa pag-ibig. Amen! Ang sabi ng punong lingkod, pananalig, pag-asa at pag-ibig, at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-ibig. Amen. Hallelujah. Talaga pong mapapagtagumpayan ng pag-ibig ang lahat ng bagay. Dahil sa gabi pong ito, muli nating nakita ang kadakilaan ng ating Yahweh El Shaddai sa dami na lamang po ng tao na tumugon sa kanyang panawagan ngayong gabi. Alalahanin po natin na wala pong mahirap na bagay kung kasama natin ang ating Yahweh El Shaddai at kung tayo ay umiibig. Dahil sabi nga, ng ang banal na kasulatan na ang pag-ibig ay ang ating Panginoong Hesus mismo. Kaya anuman po ang ating naranasan sa ngayon, huwag po tayong mag-give up dahil alam po natin na lagi natin siyang kasama, Brother June. Mga kapatid, muli, sa hanggang susunod na Sabado, tayo po ay bumalik rito. May mahalagang mensahe muli ang ating Panginoon. Sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hanggang sa susunod na Sabado po. God bless us all. Sister Girlie Balisbis po. God bless you. Tayo magkamayan, love, love, love. Tayo magkawitan kay Lord. Hanap-hanapin kita sa upuan mo. Huwag kang aasin, kapatid, sa bawat